Nakaon na ini. Kapayapaan. Kapayapaan. Ang siyang dumating sa inyong kalagitnaan. Tunay nga ng Diyos baga ay naging Diyos na buhay sa bawat inyong mga pamumuhay. Ang Diyos baga ay tila mga naging patay sa bawat ninyong mga harapan. Sapagkat tunay ngang lubos ng tao ay makapagsisiyasat sa bawat kanyang mga ikinikilos. At tunay nga na mga ginagalaw sa kanyang sariling buhay. Kung tunay baga ng Diyos, ang siyang tunay ngang gumagabay at tunay na naghahari sa tao sa inyong kasalukuyan. Sapagkat tunay nga na ang tao na kung tunay na dumirinig sa salita ng Diyos na buhay, sa inyo bagang inaakala ang tao ay dapat manatili sa kanyang mga maling paggalaw? Ang tao baga kaya ay dapat manatili sa bawat mga kadiliman na siyang tunay na kinamulatan nga ng tao sa inyong kasalukuyan. Ang tao baga ay marapat na lubos makapagbago at makapaglinis sa harapan ng Diyos na buhay, upang tunay nga na siya ay tanggapin ng Diyos sa bawat kanyang mga paglapit ng tao. Sapagkat tunay nga na hindi maging katotohanan ang bawat paglapit ng tao sa harapan ng Diyos na buhay, kung tunay nga ang kanilang mga sariling naisin at ang kanilang mga sariling kalooban ang siyang tunay na nasusunod sa bawat ninyong mga pamumuhay. Inyong ang alalahanin na ang salita ng Diyos na buhay ay tunay at marapat na magkaroong kapangyarihan
sa bawat isa sa inyo, at upang lubos ang tao ay tumakot sa harapan ng Diyos, upang ang bawat kanilang mga maling pagkilos tunay nga na magkaroon ng hangganan, sapagkat kanilang napagkikilala ng Diyos ay tunay ngang humahatol sa bawat mga maling pagkilos ng tao sa kanyang banal na harapan, at lalong masigit sa mga taong tunay ngang mga nakakikilala sa kanyang salita at sa kanyang mga batas at palatuntunan. Nano pa tunay nga ng Diyos ay walang kinikilingang tao sa inyong kapanahunan, na tunay nga ang Diyos ay hindi tumitingin sa bawat mga pagpapanggap ng tao na kanilang sinasabi na tunay nga na sila ay sumasamba sa harapan ng Diyos na buhay, sapagkat tunay ngang kaisipan ng tao ay mga nangauukol sa laman, at tunay din naman na sa mga kaisipan ng sanglibutan, na dapat hindi nila lubos mapagunawa ang tunay na kalooban ng Diyos at ang tunay na kanyang pagka-Diyos sa bawat isa sa inyo. Sapagkat kung nakilala nga ng taong lubos ang Diyos na buhay, ang tao baga kaya ay mananatili pa sa mga bagay na kanilang mga pinagkakasala. Gayong inyong napagkikilala ng Diyos ay tunay ngang may kapamalaan sa bawat ninyong mga pamumuhay, maging sa inyong mga kaluluwa, kung tunay ngang mapasakan nino kaya, kung tunay na dumating ang bawat dulo ng inyong mga pisi. Ang tao bagay lubos na mas pinapahalagaan ang mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa, na pa tunay nga na kanilang dinudongisan at nirurumihan ng kanilang mga kaluluwa sa mga bagay na ipagkakasala, magkaroon lamang ng tunay na kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Iyan bagang ang panandaliang kapayapaan, ang panandaliang kaligayahan na tinatamasan ng tao sa ibabaw ng lupa. Humarapat bagang taong mga nakarinig ng salita ng Diyos na buhay ay nasay ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos na buhay. Nadapat ang tao ay mga nangababalisa sa mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos na buhay, at tunay ang kanyang salita ang siyang hindi nangingibabaw sa bawat isa sa inyo, na marapat sana ay lubos na ninyong napagkilala ang kalooban ng Diyos na buhay, na marapat sana na inyong napaggulilig ang kalooban ng Diyos na buhay para sa mga tao, upang
bagay na ito, bagkus ang kanilang hiniling sa harapan ng Diyos na buhay, ay ang kanilang mga buhay sa ibabaw ng lupang inyong kinasasaligan. Napag-uunawa bagang lubos ng tawa sa inyong kapanahunan, kung ano ang tunay na mas malaga, ang inyong bagang katawang laman, ang inyong mga espiritu na siyang magbabalik at tunay nga naharap sa hukuman ng Diyos na buhay. Nanupat ang bawat isa sa inyo ay mga tunay na nababulit sa mga bagay na ipagkakasala, magkaroon lamang ng buhay sa ibabaw ng lupa. Inyong ang alalahanin na kayo ay lubos na tinatamnan ng binhi ng Diyos na buhay, upang lubos na magugat ng malalim at tunay na tumubo at magbunga upang sa bawat isa sa inyo ay hindi maging isa sa mga pasanin ng mga lingkod ng Diyos na buhay. Bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang maging sanga na mga nagbubunga at tunay na mulit-muling nililinis ng Diyos upang mas lalo pang magbunga. Ang bawat isa sa inyo ay hindi lubos pansin kung anong kahalagan ng isang lingkod ng Diyos na buhay, na kung paanong mga nakapagliligtas ng bawat mga kaluluwang nangabibingit sa kamatayan. Tunay bagang inyong napagkikilala ang mga bagay na ito, at tunay baga ninyong napagkikilala ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, o inyong higit na mas napagkikilala ang inyong mga buhay sa ibabaw ng lupang inyong kinasasaligan. Nawang bawat isa sa inyo ay tunay ngang lubos makapagsiyasat muli sa inyong mga sarili, sapagkat tunay nga na ang panahon ay hindi mananatiling sa inyong mga kamay, na mga panahon na hindi manatili sa mga bagay na kapayapaan sa ibabaw ng lupa, sapagkat inyong ang namamalas ng bawat mga
tunay ngang may mas malaking pananagutan sa harapan ng Diyos na buhay. Kung ang mga bagay na ito ay hindi ninyo gawin at magkaroong katauhan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ang salita ng Diyos na buhay ay hindi marapat mauwi sa mga bagay na walang kabuluhan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat tunay nga na kayo ay mga ipinalapit ng Diyos na buhay, upang sa ganon tunay nga na kayo ay magkaroong pag-asa sa bawat ninyong mga kaluluwa at hindi mga pag-asang inyong ikararangya sa buhay na ito. Sapagkat inyong ang alalahanin na kayo ay hindi taga-sanglibutan, bagkus ang bawat isa sa inyo ay marapat ngang anak ng Diyos na buhay at hindi anak ng sanglibutan, na nupat sa karamihang tao na mga naging alipin ng salapi, na mga naging alipin sa buhay na ito. Nawang bawat isa sa inyo na kayo ay hindi magpalipin sa mga bagay na ito, bagkus tunay ngang salita ng Diyos na buhay ang siyang tunay na magpalaya sa inyo, at upang sa gayon na inyong gawin ang mga bagay na kalooban ng Diyos na buhay, upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang maging katulong ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo at ng kanyang kapangyarihan, upang sa gayon ng tao nga ay lubos na maniwala sa bawat ninyong mga ipinakikilala. At tunay din naman na sa mga panandalyang panahon na sila ay mga naniniwala, at tunay din naman sa mga darating na panahon na sila ay mga nangatitbisod ng dahil din naman sa bawat isa sa inyo. Nawa tunay nga na makita sa bawat isa sa inyo ang isang tunay na may pagpapakumbaba, na tunay nga na mga anak ng Diyos na buhay. At tunay din naman na makita ng Diyos sa bawat isa sa inyo ang bawat ninyong pakikipagtapatan sa Kanya, at hindi sa mga bagay na pagpukunwari at sa mga bagay na inyong ikinukubli sa Kanyang banal na harapan. Sapagkat inyong ang alalahanin na tunay ngang namamalas ng Diyos ang bawat mga kinikilos ng tao sa ibabaw ng lupa, maging ang inyong mga puso at inyong mga naisin sa Kanyang banal na harapan, bagaman hindi sinasambitla ng inyong mga bibig, bagkus tunay din naman na pagkikilala ng Diyos ang bawat ninyong mga damdamin. Inyong ang alalahanin, tunay nga ang Diyos ng Kanyang anak ay hindi niya papagkulangin. Kung tunay ngang sumusunod ang Kanyang anak sa bawat Kanyang mga ipinag-uutos at sa bawat Kanyang mga batas at palatuntunan, tunay nga ang Diyos sa kaitasan na siyang nagkakaloob sa lahat ay maging madamot baga
sa bawat isa sa inyo. Huwag lamang ninyong pakanasain na mga bagay sa buhay na ito ang mas maging mahigit kaysa sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Sapagkat ang pinakikilala ng Diyos na buhay ay ang buhay na walang hanggan at hindi ang buhay na karangyaan sa ibabaw ng lupang inyong kinasasaligan. Inyong ang swituin ng inyong mga sarili. Inyong ang tignan ng bawat ninyong mga pagkilos kung ito ay tunay ngang nagiging angkop sa bawat ebanghelyo na inyong sinasalita sa bawat ninyong mga kapatid. Sapagkat tunay nga kung ang bawat ninyong mga pagkilos ay hindi nagkaroon ng pagbabago, tunay nga ang ebanghelyo ay napapawalang kabuluhan at hindi nagkakaroong kapangyarihan sa bawat mga taong nakaririnig sa salita ng Diyos na buhay. Bagkus ang bawat isa sa inyo ang siya pang nagiging kadahilanan kung bakit ang tao ay mga nangatitisod at tunay ngang mga nagugumilihanan sa salita ng Diyos na buhay. Bagkus ang bawat ninyong mga salita at ang bawat ninyong mga pagkilos ay tunay ngang maging angkop sa bawat ebanghelyo ng Diyos na buhay, na upang sa gayon, kung tunay ngang makita ng Diyos ang bawat ninyong mga pagsusumikap na makapaglingkod at may pakilala ang kanyang banal na salita sa bawat ninyong mga kapatid. Tunay nga na kayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na buhay. Bagaman kayo ay hindi purin na bibig ng tao, ang bibig ng Diyos ang siyang popuri sa bawat isa sa inyo. Tunay nga na ang papuri ng Diyos ang siyang mas maigit kaysa sa mga papuri ng tao, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi ninyo maging pakinabang. Bagkus ang bawat paglilingkod sa Diyos na buhay ay tunay ngang mas lalong higit na inyong pakinabangan, sapagkat ang bawat ninyong mga kaluluwa ay tunay ngang mayroong pinagbabayarang mga kasalanan sa harapan ng Diyos na buhay. At sa pamamagitan lamang ng paglilingkod sa harapan ng Diyos na buhay, ang tao nga ay lubos na makapagbayad upang sa ganon ng bawat isa sa inyo ay maging malinis at kayo ay maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na buhay. Ito na lamang ang aking daladala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kapayapaan lang siyang manatili sa bawat isa sa inyo. Adios sa inyong kalagitnaan. Banal na espiritu.